Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, good news. Sa wakas, nahuli na ho diyan sa Davao itong Kuakyos ni Kibuloy. Nako po, ay maliwanag ho, kumpirmado na ito ay kulungan. Ang bagsak, malaki ho ang nagawa nitong reward money na pinatong ho sa bawat ulo nito dahil nasa kamay na ho ng mga autoridad itong Kuakyos ni Kibuloy na isang babae ho. Mga kaibigan, galaw mo ho, kung hindi pa ho ito nabigyan ng reward ay hindi mahuhuli, ay nandiyan lang ho sa Davao, paikot-ikot pala ito sa isang subdivision. Matindi, di ba? Iyan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayaan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Para naman ho sa lubos nyo pong pangunawa, ito ay isang mainit na balita. At ito nabalita na rin ho sa UNTV. Napanood ko na ito sa UNTV. Tapos may mga artikulo na ho. Artikulo na lumabas, kumpirmado na nahuli na ho itong Kuakyos ni Kibuloy dito sa kinakaharap nilang kaso na walang kakulang piyansa. Ibibigay ko po sa inyo ang resibo. Nandiyan ho sa screen. Buhat po sa Edge Davao. At siyempre, nandyan din po yung kinuha ho sa UNTV. Nandito. Bigyan po natin ng linaw ito. Justin, Pauling Canada. Ito si Pauling Canada na may patong ho na isang million reward sa kanyang ulo pag nahuli ho. So, malamang ho dito, hindi naman ho sinahad sa balita kung pasok dito yung 1 million at inaabangan po natin kung bakit nahuli ito, ano ang naging dahilan, sino ang nagturo. Ito nga ba ay sa pamamagitan po ng reward ay itinuro. Abangan po natin dahil ayaw ko naman pangunahan itong mga mapagkakatiwalaan na nagbibigay ng anumang impormasyon tungkol dito sa pagkahuli ni Pauling Canada. Ituloy po natin. Pauling Canada, Kuakyos of Kingdom Jesus Christ, KOGC leader Pastor Apollo Kibuloy. So ibig sabihin ng Kuakyos hindi pa nahuhuli si Kibuloy. Mga kaibigan, ang nahuli lang po itong Kuakyos niya, doon itong kasama niya sa kaso. Maliwanag po diyan, muli kong ulitin para malinaw, para hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Kuakyos lang po ang nahuli ni Kibuloy. Hindi po mismo si Kibuloy ang nahuli. Itong babae ho na mapangalan ay si Pauline Canada na nandiyan po sa screen ang kanyang larawan. Ituloy po natin. Saan po siya nahuli? Pauline Canada was arrested at a subdivision in Buhangin, Davao City on Thursday afternoon, July 11. So maliwanag po, diyan lang po sa Davao, sa isang subdivision in Buhangin, Davao, Thursday afternoon, July 11, kahapon lang po ito, mga mahal kong taga-subaybay, nahuli. So kumpirmado na ito pong si Pauling Canada ay nahuli diyan po sa isang subdivision at dumaan po siya sa ikangay SOP, yung tinatawag na booking procedure, kung ano man ang dapat gawin bago ikulong o saan nga ba ito kukulong. Wala pa rin pong malinaw na balita, mga kaibigan, kaya inaabangan po natin kung saan po dapat ikulong ito ng proper. So ang pinaghahanap po ngayon na nagtatago pa rin na may patong sa ulo ay yung 4 pa pong kasamahan nito. Alam ko ho, yung ilan dito ay magkakapatid dito dahil parehong Canada ang apelyido. At siyempre itong si Kibuloy ho
ay patuloy rin ang paghahanap. Kaya lang ay may mga lumalabas na mga espekulasyon, baka itong si Kibuloy ay naga-backdoor. Diyan sa ibig sabihin ng backdoor, dumaan sa backdoor, ay ginamit itong illegal na pagtakas sa pamamagitan po ng anuman sasakyan, katulad ng mga bangka. Ay ibig sabihin ng backdoor. Kasi nung nasa Hong Kong tayo, ay pwedeng tumakas ang Pilipino at pwedeng pumunta ang Pilipino sa Hong Kong sa pamamagitan po ng illegal na pagsakay sa bangka. Dahil ilang taon po tayo nakatira sa Hong Kong at tayo ay bumabalik po. Kaya alam po natin yung backdoor na yan na pwede yung mangyari kay Kibuloy itong tinatawag na backdoor. But yan po ay mga espekulasyon, wala pong konfirmasyon, kaya tinaabangan po dito sinusuri. Kung pagbabasihan po by immigration, ang record ni Kibuloy ay hindi pa nakalabas ng bansa si Kibuloy, kaya nandito pa sa Pilipinas ayon po sa record ng immigration. But ang tanong kung ito ay dumaan sa backdoor, ay posible po na wala na sa Pilipinas o nasa bansang China. Yan din po ang mga punto de vista, public opinion na ibang analyst, na ibang komentarista na sabi nga, hindi sigurado kung nasa bansa pa natin itong si Kibuloy. O maaaring sabihin nila na wala na sa bansa, ba't nasa bansa pa? Isang panliligaw lang. Kasi yung mga taga-suporta ni Kibuloy, liligawin talaga yan, ang mga nanguhuli. Kaya kahit sabihin nasa bansa, ay sasabihin nilang wala sa bansa. Ba't lumantugtugin na yan? Dahil may tiwala pa rin po tayo. Lalo ngayon, dito sa ating kung sino man ang itatalaga dito na manguhuli sa mga natitira pa sa pangunguna ni Kibuloy. Dahil nagkaroon po ng balasahan. Matindi yan. Si Colonel Marantan. Colonel Marantan, shout out. Na nakapisto na rin po diyan sa Davao. Kung gusto mong pantay ang paa sa pamamagitan po ng legal na proseso at manlaban ang sinisilbihan ng warrant of arrest, yan po ay walang imposible. Kilala ko ang pagkatao niyan, si Colonel Marantan, na nandiyan po ngayon sa Davao. Ay alam po natin, bahagi pa rin po yan ng proseso kung paano matagumpay ang pag-aristo dito po kay Kibuloy, mga kaibigan. But magandang balita rin na ay marami ang nagbibigay ng impormasyon kung nasaan si Kibuloy. Bata standard operating procedure po yan, SOP, ng mga kinaukulan na kailangan suriin, i-validate kung tama ba itong mga natatanggap nilang impormasyon. Hindi basta sila sugod-sugod dahil alam po natin ang kampo ni Kibuloy. Gagawa din po ng paraan yan para mag-text at mag-chat sa mga numero na binigay na wanted na dapat tawagan upang iligaw ang ikangapoy itong mga nanguhuli. Inspected na po yan. Alam po natin dahil nagbabatay po tayo sa takbo ng galawan kung paano gumalaw itong si Kibuloy, kung paano gumamit ng ibang mga troll, mga kaibigan. So, maliwanag po dito, nahuli ang kuakyos ni Kibuloy diyan sa Davao, na ang pangalan po nito, nandiyan po, pinakita ko sa screen, ay si Pauling Canada, nahuli sa subdivision in Buhangin, Davao City on Thursday afternoon, July 11, mga kaibigan. Naku po, mainit-init pa ito. So, one down. Ilan ang natitira? May natitira pang 5. Kibuloy, at saka yung 4 pang kuakyos niya. So, sana ito ay may magandang development. Hindi man mahuli po ngayon, katulad po ng sinasabi natin. Hindi man mahuli ngayon ito, mga ito sa panguna ni Kibuloy. Bukas isang araw, tandaan po natin, ihaharap si Kibuloy na nakapusas upang dalhin sa tunay na kulungan diyan sa Riyas na bakal at nang sa ganun po, ikulong diyan po sa tunay na kulungan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo lahat. Isang like lang sa video na ito. At diyan po sa comment section, inaanyayaan ko po kayo. Huwag po kayong matakot kapag may pagkataon magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.